Tupang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Puno ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Martirian! Yung napunta akong pangatlong live dito sa inyo sa Mandaluyong. Sa iba't ibang kampanya ko. Ang lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming salamat po. Tayo ay marating na sa huli-hulihang magtitipon natin dito po sa kampanya ito. Kaya nais kong pasalamatan, hindi lang po kayo ang tigang Mandaluyong. Kung hindi po lahat na nagpakita ng suporta sa Team Alyansa habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita. Kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya naman po, kami na umiikot at pagkakampanya, naging inspirasyon po ang suportang nararamdaman namin, ang init ng pagmamahal na nararamdaman namin sa aming pag-iikot. Ay mula naman po sa umpisa, sinabi ko po, ang bagong Pilipinas ay isang pangakong ginagawa nating totoo na araw-araw. Ating inyong suporta ay ang aming inspirasyon. Naniniwala po na ang lakas ninyo ang magdadala sa atin sa bagong Pilipinas. Kaya naman, nabuo po ito. Mula Hilaga hanggang Timog, isang alyansa ang nabuo. Ngayong gabi, ang sambayanang Pilipino, kayo ang magbibigay buhay sa ating pagtitipon ngayon. Alam niyo po, siguro kung panahon na, dahil po, ano ba, bakit namin ginawa itong alyansa? Kung maalala ninyo, nung kumakampanya ako rito, ang aking isinisigaw, ang pagkakaisa, unity. Kailangan sa aming pananaw, at sa pananaw ng lahat ng Pilipino. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay nag-aaway-away po. Wala pong mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magkasundo at hindi nagtutulungan. Kaya ako po isinisigaw ang pagkakaisa. At kaya naman po ang ginawa po namin ay pinagkaisa namin ang lahat ng aming kilala na pinakamagaling na magiging senador para mas makikita natin patuloy ang ating progreso, patuloy ang ating pag-unlad, patuloy ang mapayapang Pilipinas, patuloy ang magandang takbo at kaunting ginawa para sa ating mga kababayan. Marami po naman nangyari na dahil sa pagkakaisa. Marami po akong balita. Marami po akong magandang may babalita sa inyo. Sa mga nangyayari sa nakaraang 2 taon, 3 taon halos mula nung tayo ay umupo noong July 2022. Ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asya po,
nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung po ang aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman, mula sa 1.8%, na yung 1.8% na inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, bumaba, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating Senado. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga lahat na gustong pumasok ay mag-invest dito, magkaroon ng pera po nila dito sa Pilipinas ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa isang bansa, ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababa na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kaliwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito dahil po bakang gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinabayaan muna namin sa Comelec yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwasay. Ang mga benepisyo ng 14, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makakontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon na aayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo magbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga formis, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Noong Labor Day po, noong May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang. Naalala po natin ang ating mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon
inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin din isinasaayos ng curriculum ng mga senior high school. Sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa na sila po ay tulong at ayaw nila makapagkompetensya. Hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po Pilas sa mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, ito sa kapyon, dahil kami tayo ay nagpapatuloy sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong ng nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kumpleto ang kagamitan. Educational system at ang ating mga guro. Kaya tinitiyak natin ang natin lahat ng benepisyo dahil na dati yung sweldo ay napapamagtan ng ating mga guro dahil hindi lumadating na napapamagtan ng sweldo. May mga pamilya po yan. Kaya tinitiyak natin hindi na magiging problema yan. Sa pagiging problema dati, ang mga teacher hindi nyo makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang ating tulong para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos na benepisyo, mas malinaw na career path, at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong pinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break para naman ang ating mga guro na magsipag na po ay mabigyan naman ang ating bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas ulit para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayong taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon ng cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asthma at iba pa. Mas malaki po ang kukumera ng PhilHealth kesa sa dati. Servisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalab-laboratory. Sa mga daming pinuksan na tawag na bukas centers, libre na po ang check-up, libre na ang test. Sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maaari kayong pupunta rin po, magpa-check-up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang servisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo ng 4 na bukas center.